Magsimula tayo sa isang simpleng katanungan, ngunit maaari nitong baguhin ang iyong pananaw sa pera. Napahinto ka na ba upang ipakita kung bakit ang ilang mga tao ay maaaring dumami ang kanilang mga mapagkukunan ng hindi nagtatrabaho, habang ang iba ay gumugol ng kanilang buong buhay na nagsusumikap at hindi na maabot ang katatagan sa pananalapi? Ito ay maaaring parang isang senaryo ng engkanto, ngunit ginagarantiyahan ko na ito ay isang konkretong katotohanan. Noong bata pa ako, naniniwala rin ako na ang yaman ay dumaan lamang sa pagsisikap, masamang gabi, at isang kumpletong gawain. Naisip niya na ang mga walang mga limitasyon, nang walang mga pagkakamali o pahinga ay maaaring makaipon ng kapalaran. Ngunit ang buhay ay nagpakita sa akin ng ibang paraan. Natagpuan ko na ang pera ay hindi lamang ang resulta ng pawis, ngunit isang madiskarteng mindset, matalinong gawi at ang kakayahang makakita ng mga pagkakataon kung saan ang karamihan ay nakakakita lamang ng mga hadlang. Payagan akong magtanong ng isa pang katanungan, paano kung ang iyong mga mapagkukunan ay maaaring gumana para sa iyo, na parang sila ay nakatuon na empleyado, na bumubuo ng mga resulta ng hindi kinakailangang patuloy na maaga sa lahat. Hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa mahika, suntok o kahina, hinala ng mga scheme, ngunit isang karunungan sa pananalapi na ipinadala ng mga henerasyon na tinawag lamang ng aking pamilya na praktikal na katalinuhan na may pera. Sa simula, ipinagtapat ko na nag-aalinlangan ako. Naisip niya, paano posible na doble ang kapital ng hindi nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw? Kahit na, nagpa siya akong subukan. Nagsimula ako sa maliit na pamumuhunan, simpleng negosasyon at napansin kung paano, unti-unti, maaaring mag-isa ang pera. Ang resulta? Nagulat ako. Ang tila imposible ay naging totoo. At iyon mismo ang nais kong ibahagi sa iyo ngayon. Mayroong simple, ngunit lubos na epektibong mga prinsipyo na nagbibigay daan sa iyo upang madagdagan ang iyong mga mapagkukunan nang hindi iniwan ang iyong kaginhawaan zone o gawing walang katapusang lahi ang iyong buhay sa likod ng sweldo. Pinakamaganda sa lahat, hindi mo kailangang maging isang henyo o magkaroon ng isang mahusay na paunang kapital. Maunawaan lamang ang mga mekanismo, magkaroon ng kamalayan at kumilos ng matalino. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye na marami ang hindi pinapansin, at sa gayon ang kanilang mga mapagkukunan ay hindi dumami. Naniniwala sila na ang kayamanan ay nakasalalay lamang sa masipag o swerte. Sa katunayan, ito ay bunga ng isang kombinasyon ng mga gawi, karunungan at isang maliit na tuso. Kung susundin mo hanggang sa huli, ibubunyag ko ang lihim na ito na nagbago sa aking buhay at tinulungan ang maraming tao na makakuha ng tunay na mga resulta nang hindi kinakailangang magtrabaho ng higit sa kinakailangan. Isipin sandali, otomatikong lumalaki ang iyong pera. Napansin mo ang prosesong ito at, bawat buwan, nakikita ang mga resulta na tila hindi maabot. Nang magising siya, napagtanto niya, nakuha ko ito ng tama. Ang aking mga mapagkukunan ay nagtatrabaho para sa akin. Sa palagay mo posible ito? Sabi ko, ito na. At iyon mismo ang susunod nating tuklasin. Magbabahagi ako ng mga praktikal na pamamaraan na ginamit ko upang mapalago ang aking kapital, kahit na natutulog ako. Sasabihin ko ang mga kwento kung paano naging malalaking pagbabalik ang maliit na pamumuhunan. Magbibigay ako ng mga konkretong tip na gumagana at, mahalaga, ipapakita ko sa iyo kung paano magsisimula ngayon kahit na wala kang malaking ekonomiya. Magugulat ka na makita kung paano ang mga simpleng hakbang ay maaaring i-on ang pera mula sa isang master na pinaglilingkuran mo sa isang kaalyado na gumagana sa iyong kalamangan. Ngayon, sumasalamin, handa ka na bang baguhin ang iyong mindset sa pananalapi? Handa ka bang tumigil sa pagtatrabaho lamang para sa pera at matutong gumawa ka ng trabaho para sa iyo? Kung ang sagot ay, magpatuloy sa akin, dahil pagkatapos ay ibubunyag ko ang mga tiyak na diskarte, upang doble ang iyong mga mapagkukunan ng walang labis na pagsisikap o hindi kinakailangang mga panganib. Mauunawaan mo kung bakit maraming tao, sa kabila ng lahat ng kanilang pangako, hindi maabot ang kasaganaan. Masasabi ko mula sa aking sarili, nakita ko ang aking sariling mga mata kung paano ang pera ay maaaring magsimulang magtrabaho sa iyong pabor ngayon. At lahat ito ay nagsisimula sa mga prinsipyo na may oras na napansin ko sa aking pamilya, kasama ang mga kaibigan at sa aking sariling tilapon. Noong siya ay bata pa,
Naisip niya na may dalawang paraan lamang, nagtatrabaho para sa isang tao o nagsisimula ng isang negosyo ng kanyang sarili, kumuha ng malaking panganib. Ngunit ang buhay ay nagturo sa akin ng isang pangatlong alternatibo, ang matalinong pamamahala ng pera. Ang sentral na ideya ay upang gawin ang iyong mga mapagkukunan na makabuo ng mas maraming mapagkukunan sa pamamagitan ng mga malay, tao na pamumuhunan, isang wastong pag-iisip at pasensya. Pumunta tayo sa unang prinsipyo, mamuhunan lamang sa iyong naiintindihan at magsimula ng kaunti. Palaging sinabi ng aking ama, huwag subukan na maging mas matalino kaysa sa iba, maging pareho. Noong nagsimula ako, wala ako. Mga onions. Bumili ako ng isang maliit na aksyon, pagkatapos ay inilapat ito sa isang katamtamang proyekto sa pag-upa at, sa bawat hakbang, nakita kung paano nagsimulang sumuko ang mga minimum na halaga. Sa simula, sila ay mga sentimo, pagkatapos ay mga dozen, pagkatapos ay daang. Ngunit ang pinakamahalaga ay upang malaman ang disiplina at maunawaan kung paano maaaring dumami ang pera kapag mahusay na inilapat. Ang pangalawang prinsipyo ay upang maghanap ng halaga kung saan nakikita lamang ng iba ang pagtapon. Naaalala ko ang isang kaso kung saan ang isang kapitbahay ay nagbebenta ng isang lumang malaglag na puno ng mga kasangkapan na ginagamit para sa isang presyo ng pagkuha. Ang bawat tao ay pumasa ng hindi binibigyang pansin, isinasaalang ang basura na iyon. Ngunit nakakita ako ng pagkakataon. Binili ko ang malaglag, buwagin ang mga kasangkapan at ipinahayag ang mga ito sa mga bahagi. Sa isang buwan, nadoble ang aking pera. Ang konsepto na ito ay hindi lamang nalalapat sa negosyo, ngunit sa buhay, makakuha ng kaalaman ng mas kaunti, kilalanin ang mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga problema, at makikita kung paano natural na dumadaloy ang pera sa iyo. Ang pangatlong prinsipyo ay ang disiplina at pasensya bilang pinakadakilang mga kaalyado nito. Nakita ko ang mga kabataan na itinapon ang kanilang sarili sa mabilis na pamumuhunan, naghahanap ng agarang tagumpay at pagkawala ng lahat. Ang pera ay isang tool at ang mga tool ay nangangailangan ng oras. Alam ko ang mga tao na, sa 5 o 10 taon, na nag-a-apply ng maliit na halaga ng sistematiko, hindi lamang doble, ngunit 3 beses ang kanilang kapital, at lahat ng ito nang walang labis. Ang ika-4 na prinsipyo, na minana mula sa tradisyon ng pamilya, ay upang paghiwalayin ang pera sa dalawang pag-andar, kung ano ang gumagana at kung ano ang natitira. Laging panatilihin ang isang reserbasyon para sa mga pamumuhunan o mga kumikitang proyekto, nang hindi inililipat ito para sa pang-araw-araw na gastos. Kaya, ang iyong mga tampok ay nagsisimula upang makabuo ng higit pang mga tampok habang sinusundan mo lamang. Hinati ng aking pamilya ang pananalapi sa 3 bahagi, ang isa para sa agarang paggasta, isa para sa mga matagalang pamumuhunan at isang pangatlo upang subukan ang mga bagong pagkakataon. Ang pamamaraang ito ay nabawasan ang mga panganib at pinapayagan upang matukoy kung aling mga ideya ang talagang bumalik. Sa pagsasagawa, huwag matakot na gumawa ng maliliit na hakbang at pagsubok. Nagsimula ako sa mga nakakatawang halaga, bumili ako ng mga pagbabahagi para sa $100, inanyayahan ko sa isang katamtamang proyekto kasama ang mga kaibigan, binili at binagong mga ginamit na kasangkapan. Sa bawat oras na nakikita ko ang pera na nagtatrabaho, may natutunan siyang bago. Ang mahusay na aralin ay ang patuloy at pagkilos, kahit na sa isang maliit na sukat, ay ang lihim sa pagbabago ng kanilang relasyon sa pananalapi. Ang pagmamasid at estratehikong pagkilos ay nagdudulot ng higit na mga resulta, kaysa sa malalaking pamumuhunan na ginawa ng walang pag-unawa. Ang ika-5 prinsipyo na malalim kong mga halaga ay, huwag panatilihin ang lahat ng iyong pera sa isang lugar. Hatiin, ipamahagi, gumamit ng iba't ibang mga channel. Isang bahagi ng pamumuhunan, isa pa sa mga katangian ng pag-upa, isa pa sa mga ideya sa negosyo. Hindi lamang ito binabawasan ang mga panganib, ngunit lumilikha ng isang epekto ng pag-compost, kapag ang pera ay lumalaki ng mag-isa, ang pagpapakain sa bawat isa bilang mga sustansya sa mayabong lupa. Ang aking pamilya ay palaging paulit-ulit, huwag ilagay ang lahat ng mga itlog sa parehong basket, dahil maaaring mahulog ang basket. At talagang gumagana iyon. Ang ika-6 na prinsipyo ay, alamin mula sa nakaranas at napatunayan ng mga mentor.
Lumaki ako sa isang bahay kung saan ipinasa ang karunungan sa pananalapi mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang aking unang aralin tungkol sa pera ay nagmula sa aking lolo, na nagsabi, ang pera ay hindi lamang isang daluyan, ito ay isang binhi. Itanim ito, pag-iwas ito, at lalago ito. Tila simple, ngunit kapag inilapat ng sistematiko, hindi maiiwasan ang resulta. Nakita ko ang mga kaibigan at kakilala na yumuko ang kanilang kapital nang hindi na nagtatrabaho, sumusunod lamang sa mga alituntuning ito. Payagan akong magbahagi ng isang personal na halimbawa. Ilang taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang maliit na pagkakataon sa merkado, isang kumpanya na may undervalued stock. Karamihan sa mga tao ay binugbog, hinahanap ito masyadong peligro. Namuhunan ako ng isang katamtaman na halaga, at sa isang taon na ang halaga ay halos doble. Ang lahat ng ito nang hindi ko kailangan na magtrabaho ng higit pa sa dati. Ang susi ay upang makita ang potensyal at kumilos ng mahinahon nang walang gulat. Kaya ano ang kinukuha natin dito? Mamuhunan sa kung ano ang naiintindihan mo, nagsisimula sa kaunti. Humingi ng halaga kung saan nakikita lamang ng iba na itapon. Maging disiplinado at mapagpasensya. Hatiin ang iyong pera sa pagitan ng kung ano ang iyong pinagtatrabahuhan at kung ano ang natitira. Huwag ituon ang lahat sa isang lugar. Alamin mula sa mga naging matagumpay na. Kung susundin mo ang mga alituntuning ito, ang iyong pera ay hindi na magiging mga numero sa isang account. Ito ay magiging iyong tuol, ang iyong kaalyado. At maniwala ka sa akin, ang unang pagkakataon na dumating ka sa fold ay isang hindi mailalarawan na pakiramdam, isang halo ng tiwala, kagalakan at katiyakan na nasa tamang track ka. Ang pinakamahalagang bagay ay upang magsimula ngayon kahit na may kaunti. Systemicity, pagmamasid at pag-aaral. Hindi ito ang mahalaga. Ang bawat maliit na hakbang ay nagdudulot sa iyo ng mas malapit sa sandali kung kailan nagsisimula ang pera para sa iyo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga estratehiya na ito upang lumikha ng matatag na paglago ng pananalapi, anuman ang kung gaano karaming oras na iyong pinagtatrabahuhan, at kung paano ito mabibigyan ka ng kalayaan na mabuhay ang buhay sa iyong sariling mga termino. Ngunit una, nais kong maunawaan mo ang isang bagay na pangunahing, lahat ng tinalakay natin dito ay hindi teorya. Ito ang mga prinsipyo na nasubok sa pamamagitan ng oras, na inilapat ko sa aking sariling buhay at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa aking pamilya. Maaari nilang baguhin ang kanilang relasyon sa pera at, dahil dito, ang kanilang buhay. Ang unang mahalagang punto ay, ang pera ay isang instrumento, hindi isang layunin. Maraming mga tao ang gumugol ng kanilang buhay na tumatakbo pagkatapos ng mga numero sa account, sahod, bonus at parangal. Ngunit ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay dumating kapag naunawaan mo na ang pera ay isang mapagkukunan, isang bagay na maaaring ituro upang lumikha ng mga bagong pagkakataon, pamumuhunan at paglaki. Ito ay kung paano mas mayaman ang mga mayayaman, hindi dahil nagtatrabaho sila ng higit pa, ngunit dahil ang kanilang pera ay gumagana para sa kanila. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga pangunahing prinsipyo. Mamuhunan sa iyong naiintindihan. Humingi ng nakatagong halaga. Maging disiplinado at mapagpasensya. Hatiin ang iyong pera sa pagitan ng mga ari-arian na bumubuo ng kita at reserba. Huwag ilagay ang lahat ng mga itlog sa parehong basket. Alamin mula sa napatunayan ng mga mentor. Ngayon, tingnan natin kung paano ilapat ang mga ito sa pagsasanay, na may mga tunay na halimbawa na makakatulong sa iyo na maunawaan kung paano gamitin ang mga ito sa pang-araw-araw na batayan. Naaalala ko ang isang kaso kung saan ang isang kaibigan, isang batang negosyante, ay nagpasya na mamuhunan ng isang maliit na halaga sa isang pagsisimula. Ang halaga ay hindi makabuluhan, ngunit sinuri niya ng malalim ang kumpanya, ang potensyal nito, mga panganib at ang koponan sa likod nito. Marami ang tumawa at sinabing, masyadong peligro, mawawala sa iyo ang lahat. Ngunit inilapat niya ang mga prinsipyo na tinalakay natin, pag-unawa, pagsusuri at pagiging sistematiko. Resulta, sa 2 taon, ang iyong pamumuhunan ay dumami ng maraming beses. Pinakamaganda sa lahat, hindi siya gumana ng 1 minuto ng higit pa para sa pera na iyon. Pinamamahalaan lamang nito ang tampok na mayroon ito. Ang mga kwentong tulad nito ay naglalarawan ng kakanyahan ng karunungan sa pananalapi na ito. Hindi ito mahika o swerte.
Ito ay isang sistematikong diskarte, nakakakita ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga hadlang at nagtatrabaho ng may pasensya ang magagamit ng mga mapagkukunan. Hayaan akong magbigay ng isa pang personal na halimbawa. Ilang taon na ang nakalilipas ay gumawa ako ng isang maliit na eksperimento. Hinati ko ang aking mga ekonomiya sa tatlong bahagi. Isa, long-term, pamumuhunan sa stock at pondo. Dalawa, maikling term, mga proyekto upang subukan ang mga ideya at makabuo ng karagdagang kita. Tatlo, reserve, para sa hindi inaasahang o hindi inaasahang mga pagkakataon. Sa isang taon, ang unang bahagi ay tumaas ng 15%, ang pangalawang halos doble, at ang pangatlo ay nagpapahintulot sa akin na mag-enjoy ng isang bagong proyekto ng walang stress na nakabuo ng higit pang pagbabalik. Ito ay isang maliit na halimbawa kung paano ang matalinong pamamahagi at sistematikong pamamahala ng pera ay hindi lamang nadaragdagan ang kanilang kapital, ngunit bawasan ang pagkabalisa, paglikha ng kaligtasan at kontrol. Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay maaaring mukhang simple, ngunit sa pagsasanay ay nangangailangan ito ng patuloy na disiplina, pagmamasid at pag-aaral. Hindi ito tungkol sa pamumuhunan minsan at nakakalimutan. Hindi ito tungkol sa mga instant na resulta. Ito ay tungkol sa patuloy na paggalaw, tungkol sa pag-unawa na ang pera ay isang tool, at, tulad ng anumang tool, ay nagdadala lamang ng mga resulta kapag ginamit ng may kasanayan. At narito ang pinakamahalagang punto, huwag asahan ang perpektong sandali, walang malaking halaga upang makapagsimula. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka. Hanggang sa isang maliit na halaga, namuhunan sa katalinuhan, ay maaaring makabuo ng mga resulta na hindi mo naisip. Sa bawat oras na nakikita mo ang iyong pera na nagtatrabaho, alamin, palagin at palakasin ang iyong mga gawi sa pananalapi. Nais kong panatilihin mo ang tatlong mahahalagang bagay. Isa, gusto ng pera ang paggalaw. Huminto, nawalan siya ng halaga. Gawin itong gumana para sa iyo. Dalawa, maliit at sistematikong mga hakbang ay nagkakahalaga ng higit sa malaking taya. Kahit na ang maliit na regular na pamumuhunan ay may isang malakas na epekto sa paglipas ng panahon. Tatlo, ang karunungan sa pananalapi ay nagmula sa pagmamasid at karanasan. Alamin mula sa mga may pinakamaraming paraan, pag-aralan ang iyong mga pagkakamali at mga hit, at ang iyong kapital ay lalago. Ngayon isipin ang iyong sarili 5 taon mula ngayon. Inilalapat ang mga alituntuning ito araw-araw, kahit na sa maliliit na bagay. Ang iyong pera ay gumagana para sa iyo. Hindi ka higit na nakasalalay sa isang solong sweldo. Tingnan ang totoong mga resulta. Ang iyong mga gawi sa pananalapi ay matatag, at ang tiwala sa hinaharap ay nagiging iyong katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit sulit na magsimula ngayon. Araw-araw, magtabi ng ilang sandali. Pag-aralan, maghanap ng mga pagkakataon. Iwanan ang iyong pera. Maging iyong kaalyado, hindi ang iyong kaaway. At kapag nakita mo ang unang tunay na mga resulta, ang pakiramdam na ito ay hindi mailalarawan, isang halo ng kagalakan, seguridad at katiyakan na ito ay nasa tamang track. Mayroong higit pang mga diskarte na maaaring baguhin ang iyong relasyon sa pera. Palakihin ang iyong kapital at bumuo ng kalayaan sa pananalapi na nararapat. Kung nais mong panatilihin ang pag-aaral at hindi mawalan ng anumang mahalagang tip, malapit na sundin ang nilalamang ito. Isaaktibo ang mga abiso upang makatanggap mismo ng pinakamahusay na mga ideya at napatunayan ng mga pamamaraan na makakagawa ng pagkakaiba sa iyong paraan. Tandaan, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa mga magagandang kapalaran, ngunit matalino. At ang karunungan ay itinayo ng hakbang mula sa maliliit na kilos. Huwag maghintay para sa iperpektong sandali, hindi ito umiiral. Ang sandali ay ngayon. Magsimula ngayon upang ilapat ang mga prinsipyo na iyong natutunan. Magugulat ka sa bilis kung saan gagana ang iyong pera sa iyong pabor. Hindi bukas, hindi kapag naiwan ang oras. Ngayon sapagkat araw na mag-advance ka ay isang araw ang iyong pera ay maaaring makabuo ng mas maraming mga pagkakataon para sa iyo. Alam ko na ang landas na ito ay nangangailangan ng pasensya at disiplina. Ngunit alam ko rin, mula sa karanasan, na ang resulta ay magbabayad para sa bawat pagsisikap. Kung handa ka nang baguhin ang iyong mindset tungkol sa pera, kung handa kang gumawa ng unang hakbang patungo sa kalayaan sa pananalapi, magsimula sa alam mo na ngayon.
Ilapat ang mga konsepto na ito, alamin mula sa bawat karanasan at panoorin ang iyong pera na magsimulang mag-render nang hindi mo kailangang baguhin ang iyong oras para dito. Nagsisimula ang kanyang hinaharap sa pananalapi ngayon na may isang desisyon, isang aksyon, isang unang hakbang. Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ito ay ang matalinong aplikasyon ng kaalamang ito na nagtatayo ng kayamanan. Gawin ang iyong pera para sa iyo, tulad ng dapat palaging. Bukas ang landas. Gawin ang unang hakbang.